Gusto siyang panatilihin sa jail dahil meron pa siyang nakabinbin na kaso. Mga kababayan, hindi siya convicted. Wala pang hatol, wala pang verdict, pero ang QCJ ay malamang sa malamang ay may basbas yan ng ahas. Hindi pa siya convicted Bakit siya i-remain sa kulungan? O, bakit? Iyan po sagutin. Dapat yan talagang sagutin ng administrasyong ito. Ang dami nyo na pong hindi sinasagot. Hala lang, sige lang. Habulin si Bantag, habulin si Jason, habulin si Tebes. Wala kayong sinasagot. I hope yung mga abogado ni Mr. Jason sa ay magagaling at ilaban niyo po yan. Next, dito sa article, a jail official who requested anonymity told the Manila Times via Viber that Sonza, who reportedly refused to talk with anyone, even with some politicians, until his cases were over. Alam mo, kaabang-abang to yung pagsasalta ni Mr. Jason. Kaya Ako, I agree. Kaabang-abang yung sasabihin ni Jason sa. Kasi ang sabi, he refused to talk. Talaga bang hindi siya ayaw niya magsalita o hindi siya pinagsasalita? But definitely, isa pong media man, definitely matapang po to si Jason sa. Darating ang time, bumubuelo lang yan. Siyempre, ikaw ba naman ay nasa ganyang kalagayan. Pero tatandaan natin, maximum 5 years na lang. Magsasalita at magsasalita rin yan. Malalaman natin sa kanya direct from his statement later, and I can't wait for that. Okay? Sabi ko, gusto na pinili niyang manahimik muna. Okay? Ayaw niya muna magsalita. Okay? By Friday, his libel case will be heard. Tong Friday na ito, his libel case will be heard, and he is expected to post bail amount 10,000 for his temporary liberty. Ihir pa lang siya. Again, hindi pa nga siya convicted pa lang Another statement here, aside from QCRTC Branch 215, Judge Edita Mina Aguba of Branch 100 decided to dismiss the case against Sonza due to the repeated non-appearance of private complainants. Yun na nga kanina. Accuses without objection on part of the people, considering that with the non-appearance of private complainants, the guilt, ayun na nga, of the accused could not be proven beyond reasonable doubt. So the instant case is hereby dismissed. Ayun yung binasa ko kanina. The judge ordered, so the judge ordered the release of Sonza. Sonza was scheduled, ito ang eksena, alam niyo to. Sonza was scheduled to leave for Hong Kong on July 18. Forward ko lang saglit. Dito tayo sa importante. Okay? Balikan natin mga palangga. Siya ang ginamit dito. Pakita ko lang. Yung nahuli na ito, nakasama nila sa New York. Ulitin natin. Not that one. Okay, not that one. Ito, yung nahuli na itong Randall, kamusta? Indian na nakuhaan ng mga pang-teroristang mga gamit. Mga malalaki, mga bala, baril. Ito, yung Indian pakinggan nyo po yung sasabihin ni Maharlika. Ito yung Indian na huli. O ano? Lahat, ayan. Tinawagan yan ni, who is that? Mel Robles ng PCSO at inarbor yan sa mga humuli sa kanya at ginamit kasi, BFF sila ni Liza. Kinukonek ko lang. So, balik tayo kay Jason sa. Okay? Lahat ito ay talaga namang para sa akin, mga kaibigan, panggigipit ito para ipahiya si Jason sa. Siyempre nakuhaan siya ng mugshot, and that mugshot will be forever sa hindi mugshot, is mugshot. Social media. Will be forever. Okay? Ang ginagawa nila, hinaharas nila yung tao, kaya nga pinapasa nila sa social. Alam mo, pag pinapakita yan, grabe. Ang daming, ayan kasi ganito ka, ganyan ka, ganito ka, pati si Mel Chanco binabanatan. Ganyan po kasi sa social media, They want action. So kahit hindi pa ayan, naglalabasan yung mga ganyan yung mga bashers biglang naglalabasan pagka ganyan. Talagang alam na alam nila, mapapahiya si Jason sa pag nilabas yung mugshot na yan. Ganyan po yung ginawa. Mainstream and the social media para sabihin na ito si Jason sa ay ganitong tao, masamang tao. Ganyan-ganyan kahit hindi pa siya convicted. Kaso pa lang. Alam mo, napakahilig ng administrasyon. Pare-parehas. Kay Bantag, ganon. Case close. Kay Tebes, ganon. Binansagang terorista. Sila lang naman yan. Puro sekretary ni Marcos yan. Nagdesisyon yan. Yung ATC po, karamihan dyan, sekretary ni Marcos. O ngayon naman, ito kay Jason sa. Hindi convicted kung ipahiya nila.
Ganun. Samantalang yung iba, may kaso na nagpag-i-import ng kush, nakawala agad. This is not the first time. Tandaan nyo po, I always look at the pattern. Kaya kaduda-duda tong nangyari kay Jason sa. Kaya sabi ko, eto na nga. Eto na another pattern. Pagkalaban ka, kaya please lang, bantayan nyo po yung mga vloggers. Kasi iipitin yan. Iipitin at iipitin. Pag ikaw ay nagsalita ng katotohanan. Gusto nila, yes ma'am, yes sir, lahat. Hindi naman lahat ng vloggers, ng media man ay tambaluslos. Hindi lahat ng kinakasuhan ay guilty sa kanilang mga sala. Di ba? Sila nga guilty na, nakalabas pa. So, eto po ang sinasabi ko kahapon sa inyo na alam ko politically motivated ito. Bakit i-detain pa siya? Bakit nag-order na yung korte? May kaso pala. Let him face it sa Friday. Di ba? Bakit pinipigilan siya? Kasi pinipigilan siyang magsalita. Ako, I agree. Politically motivated to. Bigla-bigla na lang. Hello? Bakit si Risa? Kung sino man yon, dapat suportahan natin si Jason sa tayong lahat ng mga mamamayan dahil message to sa ating lahat na pwede kayong sayo ng gobyernong ito ng butas. Butas. Ano yung butas? Actually, pwede kang tamnan. Ito po ang nakakatakot ngayon. Again, bantayan nyo po yung mga kumokontra. Iba na po ang nangyayari ngayon. I agree, political to eh. Pag naidiin ka, hahanapan ka ng butas, tapos ipapahiya ka, tapos pagpipiestahan ka. Tapos wala naman palang proof, tapos wala namang kaso, wala lang. Para ano? Tumahimik. Patatahimikin nila. Diba? Pwede kang tamnan at sasabihin na ganito, na ganyan. Kasi critical ka sa gobyernong ito. Ito na ang pinaka-worst na gobyerno, ang Kuting at Ahas, Kuting Marcos at Ahas Araneta. I agree. Naalala ko nga, sabi ko, nung in-interview ako ni Mark, sabi ko, the worst tong gobyerno na to. Sabi ko, tol, mas grabe pa sa panahon ng Dilawan. Oo, bakit? Ang bilis. Yung kalokohang ginawa ng Dilawan, ang tagal. Eto, saglit lang. Ano kayo nagmamadali? Nagmamadali kayong bumangon? Ay, bumawi? Ay, bumangon? Oh, ano ba kayo? Babangon o babawi? Ang bilis. Ito, isang taon pa lang tayo ha. Tingnan mo na ang difference doon sa panahon ni PRRD. Ang layo agad. Isang taon pa lang. Nakakadalawang sona pa lang si Marcos. Wow. Naalala niyo yung ginawa nila sa akin? Ito sa pamamagitan ni Tonying Taberna, nabuwakan ng inang mga hindot na yan. Anong pinalabas nila sa media? Recently lang. Ang sinasabi, Maharlika, may warrant of arrest. Sinilagay ako sa PEP, nilagay ako sa mga balita, pero actually hindi nila inilagay ang buong pangalan ko. Ano ang mensahe nito? Okay, paiksiin ko lang yung sinasabi ni Maharlika ha. Well, wala naman akong proof kung ano yan, but ang punto ni Maharlika dyan ay wala naman siyang warrant of arrest. Pinakalat sa media, meron siyang warrant of arrest. Yan po ang isang galawan, kung may katotohanan man yan or wala, hindi lang naman isolated case kay Maharlika yan. Yan po ang gagawin nila para sa isang pamamaraan na para patahimikin ang mga nagiging nagsasabi ng katotohanan sa nangyayari ngayon. Patatahimikin ka nila, paano tatrabahuhin ka. Itatry kang ipahiya. Wala namang warrant, sinasabi may warrant. Nilabasan ng mugshot, si Jason sa. Si Bantag, alam naman natin na naging istorya. Si Tebes, kung ano-anong pinaratang. Nakailang sabi na silang kakasuhan, wala namang kaso. Tapos ngayon, terrorism. Hanggang ngayon, wala silang maisampang kaso laban dyan sa pagpatay kay Digamo. Binalikan yung 2019, pero nakailang announcement na hanggang ngayon, wala pa rin namang kaso. Anong basa nyo? Harassment. Ipahiya ka. Ganyan. Mapapansin nyo. Pag ang mga kritiko, ang mga vlogger, ang mga media man na kritiko sa gobyernong ito para patahimikin, tatrabahuhin. Be very, very observant on that. Kaya nga sabi ko magbantay kayo. Be very, very observant on that. Ganun nila kakanain ang mga kritiko. Paano patatahimikin? Gustong ipahiya. Patatrabaho. Sana wag tayong magpakauto. Sana naman bukas ang isip natin. I-compare natin. Nakatakas sa maximum, tapos nahuli, buhay. Anong punto? Bubuksan natin yung isip natin. Yung trabaho ang nangyayari para tumahimik. If they can do it to Ateves, if they can do it to a Jason sa, they can do it to ordinary people. Magbantayan po tayo. Sana nandyan na, hindi lang sa akin, sa lahat ng mga naging kritiko at nagsasabi ng totoo sa bansang ito, nasa likod namin kayo. No? Bantayan nyo. Dahil merong demolition Demolition job na talagang bigla-bigla na lang, ha?
Ano to? Tinatrabaho. Paano ako bibigyan ng warrant of arrest ni isang kopya ng kaso na sinasabi na ako ay may sinabi sa anak ni Toning ay walang nakarating sa akin? And the fact na ang libel case na sinasabi niya is territorial, meaning mga palangga, it's null and void, it's kasinungalingan kasi nasa Amerika ako, nasa Pilipinas siya, definitely, kung meron man akong nakumit na libelous statement against sa kanyang anak, which is wala, Mm-mm. hindi pa rin ako hindi pa rin applicable. But anong ginawa yan? Utos ni Lisa yan. Utos Yun. ni Liza Araneta Marcos Ahas. Para takutin ako, not only me, kasama po ang buong Pilipinas, buong Pilipino, para hindi kayo magsalita against sa government na ito. Yan. Sana, Lisa Marcos, kung sinungaling si Maharlika, sagutin nyo. Kasi may paratang po matindi dito. At bilang asawa ng presidente, ay hindi po maganda. Hindi magandang imahe. So, okay lang. Gusto naming marinig ang inyong side. Sabihin nyo sinungaling si Maharlika. Hindi natin paniniwalaan si Maharlika. Sabihin nyo yung inyong side. Pero hanggat di kayo nagsasalita, especially you are the wife of the president, hindi natin masisisi ang taong bayan. Maniniwala kami na talagang kayo ang nasa likod niyan. We cannot blame the people kasi hindi kayo nagsasalita. At obligasyon ninyo, responsibilidad ninyo, sagutin niyang mga yan. Kasi against sa batas yan. At kayo po ay nasa public office. Bagamat si Lisa ay hindi nasa public office, pero nadadamay po yung kanyang asawa. Di ba? Ang sinasabi dyan ng PEP, tignan ko lang, balikan natin. Alala ko lang po yung mga nanonood na hindi ko pa po subscriber at kayo ay tunay na galit sa tambaluslos. Subscribe po huwag po kakalimutan. Ito ginagawa kay Jason sa at ginagawa sa akin mga palangga. Ito ay isang panghaharas. Dagdag na natin si Bantag at si Tebes. Pag hindi kanila kursunada, nagsasalita, ang daming tanong ni Tebes tandaan nyo po, ang daming tanong ni Tebes, wala silang sinagot. Mamaya pag-usapan natin yan. Gusto tayong takutin na huwag magsalita. Pero ako ay isang sundalo habang nasusugatan, lumalaban para wakasan itong mga ahas na ito sa lipunan, mga palangga. Temporary lang sila. Tayo forever ang power natin to speak up. Yes. 5 years na lang maximum. Again, nasa bandang huli yan. Nangyari kay Dilima yan. Tingnan natin after 5 years. Okay. Kailan to pinalabas ni Tunying? July 27 actually. Kasong cyber libel na isinampa ni Anthony Taberna sa isang vlogger, uusad na. O mga ganyan-ganyan. O ano sabi ng PEP? Umakyat na sa korte ang kasong libel na isinampa ni Anthony Taberna laban sa vlogger na si Maharlika. Never ever nila na-mention ang real name ko dyan. This is actually invalid kasi kung talagang merong kaso, yung PEP siguro umiiwas din sila kasi pwede ko kayong buweltahan Gusto nyo kanya-kanya tayong buweltahan, di ba? O, sabi nito hinamon ko nga siya dito, di ba? Bibigyan ko siya ng, magkano ang hamon ko sa kanya? 20 warrant of arrest against me. Ayun, yun. Katunying, ayan naman po, may hamon naman pala. Kung totoo yung warrant of arrest, patunayan yung sinungaling si Maharlika. Malaking pera yun, 20 million.